Nakatakdang sisirin ng Philippine Coast Guard ang pinaglubugan ng Ro-Ro vessel sa Basilan. Pero hinahanap pa nila ang lokasyon nito. Live mula mismo dyan sa karagatan sa may Basilan, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang paghanap ng Coast Guard? Jiggy, nakasakay kami ngayon sa BRP Tubatahat patungo sa karagatang malapit sa may Balok-Balok Island sa Basilan kung saan lumubog itong MV Tricia Kirsten 3 dito nga sa naturang probinsya. Around 10 to 15 minutes, yun yung expected time of arrival namin sa mismong area kung saan nga mismong lumubog ang naturang Ro-Ro vessel. Sakay nitong BRP Tubataha ang nasa 19 na mga technical divers mula sa Maynila maging dito sa southwestern Mindanao. Dala rin nila yung mga oxygen tanks at iba pang diving equipment na gagamitin sa pagsisid. Pati na rin yung remotely operated vehicle o ROV na may kakayanang makita yung sitwasyon sa ilalim ng dagat. Gusto kasi nilang malaman kung may mga tao ba o individual na naipit sa lumubog na Ro-Ro vessel. Pero dahil nga padilim na or paggabi na, tanging yung ROV na lamang ang mukhang madedeploy ngayong araw na ito at mukhang bukas sisimulan yung mismong pagsisid ng mga technical divers. Hanggang kanina, 10 pa rin ang nakadeklara sa Philippine Coast Guard ng mga nawawala. 18 naman ang nasawi. Bukod sa paghanap ng mga nawawala, nakatakda rin silang mangalap itong mga technical divers ng impormasyong makakatulong naman sa gagawing investigasyon. Narito ang pahayag mula sa Philippine Coast Guard. Diyan kasi sa area ng Balok-Balok, based doon sa mga experience ng other mariners, meron talaga yung tinatawag na na squall or yung parang subasco na yung sinasabi nilang biglang nagiging maalon, umahangin yung area. Pinaigting namin yung aming coordination doon sa mga coastal communities, coastal barangays, hoping na mayroong mga survivors na napadpad doon sa area. Jiggy, nakatakdang dumating din dito sa area yung 97-meter vessel ng PCG mula Palawan na may sakay na hyperbaric chamber na kakailanganin or importante sakali magkaroon ng mga emergency pagdating sa paghinga ng mga technical divers. Jiggy. Mon, ibig sabihin ngayong gabi ang deployment nitong ROV at bukod dyan, yung pangalawang tanong ko ay sa operator ng lumubog na barko, itong Allison, ay may update na ba sa kanila? Tama ka, Jiggy, no? Sa unang tanong mo, ngayong gabi, itutuloy pa rin ang pag-deploy sa ROV para nga malaman muna kung nasan ba eksakto located itong barko para doon nila masimulan naman yung pagsisid. Hindi kasi advisable din na magtuloy-tuloy kaagad yung pagsisid ng mga technical divers, lalo kapag madilim na. So, una muna nilang kailangan malaman at malocate lang ngayon yung exact area kung saan lumubog itong MV Tricia Kirsten 3. Pagdating naman sa pangalawang tanong mo, Jiggy, 12 barko ng Allison Shipping Lines ang subject ng Marina para sa mga pag-iinspeksyon. Susuriin nila kung trustworthy, kung seaworthy ba o ligtas na makapaglayag ang mga naturang barko. Nauna nang ipinag-utos ng Department of Transportation na tapusin ang inspeksyon sa loob lamang ng hanggang 15 araw. Yan ay matapos makumpirma nga na umabot sa 32 ang mga maritime accidents or incidents na sangkot ang mga barko ng naturang shipping line mula noong taong 2019. Naka-ground na rin o hindi na muna pinapayagang maglayag ang lahat ng mga pampasaherong barko ng Allison Shipping. Nilinaw naman ng Marina na hindi apektado rito yung kanilang mga cargo vessels. Narito ang pahayag mula sa Marina. Sa pamamagitan po ng ating administrador, nag-issue na po siya ng special order directing yung mga yung ating mga safety investigators and auditors na papunta po dito sa Zamboanga, and in fact on board na po sila. At yung Marina ay humarap na rin sa mga opisyal para sa isang investigasyon. Ano ang update dito sa investigasyon na ito? Oo, Jiggy, bago yan, medyo talagang medyo maalon na dito sa area na to ng Basilan na karagatan. Pero yun na nga, base sa tanong mo, sinabon ni Senator Raffy Tulfo yung mga opisyal ng Marina dahil sa umunoy kakulangan ng pagtutok pagdating sa mga maritime accidents na kinasangkutan ng mga barko ng Allison Shipping Lines. Sa pagdinig nga ng Senate Committee on Public Services, tinawag ng senador na quote-unquote, inutil ang Marina dahil pinayagan pa raw maglayag ang mga barko ng Allison Shipping. Hindi rin daw katanggap-tanggap na masuspindi lang ang mga may kinalaman sa paglubog ng Ro-Ro kung hindi dapat may managot daw at makulong. Naritong pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really.
I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. Kung kayo'y naging maagap, wala, sana namatay na ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa karagatang sakop pa rin ng Basilan. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, Mon Gualvez po, live mula dyan sa karagatan sa Basilan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.